So good day everyone. Welcome to my first ever YouTube video, and this is also my first laboratory activity for my computer programming subject. And what you are seeing on my screen right now is a test of the dictionary program I created. And I'm using Thonny, Thonny, which is an IDE designed for beginners who want to start their coding or programming journey. So kung mapapansin nyo, nakaset up na ang lahat. And now, we will see and test kung paano nga ba ito gumagana. But before anything else, before we test it out, gusto ko munang ipaliwanag ng kaunti kung ano ang mga nakalagay dyan. Also, just so you are aware, hindi tayo gumamit ng if-else statement, okay? Pero, makikita pa rin natin kung gumagana ito. Alright, so let's start. Okay, let's say dictionary is equal to, okay, then this one, that transform data into meaningful information. Alright. So, dito sa line 1, okay, makikita natin ang salitang dictionary. So, ito ang tinatawag na data structure na kung saan, okay, ginagamit natin para ma-store ang key value pairs. And next naman, saan naman dito ang key? Okay? So, ang key natin ay ang term mismo. Halimbawa, computer, ito. Depende sa inyo kung gusto nyo itong gawing uppercase o lowercase. Optional naman yun. Okay? And ang value naman natin ay ang kanyang definition. Kaya siya tinawag na key value pairs. And next, okay, para makita natin ang output natin, maglalagay tayo ng isang variable. So, ganito yan. A is equal to input tapos yung function. Okay? So, dito, si A ang magiging variable natin. So, gamit ang input function, pwede tayo mag-type ng term na gusto nating malaman. So, let's say, enter the term you want to learn about. Okay, pasensya na sa grammar kung mali. And then, this one. Okay, and lastly, gagamit tayo ng print function para ma-display ang result o output natin sa screen. Yung ano natin, dictionary, tas variable A. And ngayon, para i-test ito, pindutin nyo lang ang play button na nasa itaas. Okay? At ganito ang lalabas sa shell. Ayun. Kung mapapansin nyo, nasa baba, enter the term you want to learn about. Sabi niya dito. So, makikita na natin na gumagana ito. So, para makita natin ang totoong computer dictionary, mag-type lang ng kahit anong term. Halimbawa, ito, computer. Computer. Okay? At lalabas na ang kanyang definition o value. Ayan. So, take note lang guys, kung ang key value pairs mo ay naka-uppercase, dapat uppercase din ang itatype mo rito. Kapag hindi, maglalabas ito ng error dahil hindi niya mahanap ang exact match sa dictionary mo. Okay? So, yun lang. So, that is all for today's video. I hope may natutunan kayo tungkol sa paggawa ng computer dictionary without using if-else statements. And yeah, thanks for watching.